Dahil sa malagim na pagpatay sa ama, galit ang kimkim sa dibdib na humantong sa maling landas ng buhay. Matinik ang landas sa buhay na tinatahak dahil sa malabasurang pagtrato ng ama. Ang kanilang kwento at ang mahalagang regalo sa ating Big Monday giveaway dito lang sa The 700 Club Asia. Wala nang tatay mo. Ano? Iniwanan niya tayo. Hinultap kasi siya at pinatay. Sa mga sandaling iyon, tila gumuho ang mga pangarap ng 10 taong gulang na si Albert. Hindi ko alam kung bakit nangyari yun sa amin. Paano kami mabubuhay? Ang naramdaman ko noon, galit. Galit kung sino yung pumatay sa tatay ko. Lumaki ako na ramdam ko yun, na isang araw makakaharap ko siya, na ako naman ang gaganti para sa tatay ko. Nung nakikita ko yung tatay ko, nitulo ng luha, hindi ko nagawa. Nasa loob lahat, ng galit, parang sino yung gumawa sa'yo nito? Paano na kami? Yun ang lagi ko iniisip. Hindi ko alam kung paano kami kakain. Hindi ko alam kung paano kami mag-aaral. Yung mga senaryo na yon, pag naalala ko, ang hirap ng sinapit niya. Hindi ko alam kung ano ba yon, may atraso ba siya. Pero nung nakita ko yung istorya ng mga kamag-anak, istorya ng mga kaibigan, istorya ng mga malalapit sa kanya, napakabait naman daw ng tatay ko. Ang nanay ni Albert ay naging abala sa paghahanap buhay at nawala ng panahon sa kanya. Sa 10 taong nakapiling ni Albert ang kanyang ama, hindi sila naging malapit sa isa't isa. At tanging 2 bagay lamang ang naiwan sa kanyang alaala. Siya yung gumugupit sa akin pagka mahaba na yung buhok ko. Yun lang yung naalala ko. Hindi ko naranasan yun na pagupitan ako sa labas, magpagupit sa labas. So eventually siya talaga yung gumugupit. At ang nararamdaman ko nun na bawat tatay marunong maggupit. Wala man lang kaming lumabas na masyal. Kasi wala nga kaming pere. Yung dinisiplina niya ako about na naging matigas ang ulo ko, na inuutusan niya ako ng something na bumili ng sigarilyo. So, sa pagbalik ko, sa pagdabog ko, linapag ko yung sigarilyo niya sa lamesa, basa, nagalit siya sa akin. Hindi ginulpi niya ako, pinagbuhatan niya ako ng kamay. Dahil sa kahirapan at kawalan ng gabay buhat sa magulang, mas pinili ni Albert ang lumayo sa pamilya. Nanirahan at namasukan siya sa kamag-anak. Nagtrabaho ako sa kanila, parang maging boy nila. Bukod sa pagiging all-around helper, pumasok pa si Albert sa iba't ibang mga mapagkakakitaan. Parang yun na naging easy way sa akin kasi sigarilyo, andun na yun bisyo. Nakakapag-take din ako ng bisyo, kaya hindi ko na siya iniwanan. Kaya mag-best friend kami ng Banana Q So yun lagi ang kinakain ko. Ako yung batang hindi gusto na walang pera sa bulsa. Ako yung bata na gusto ko lagi ako may pera. Di nagtagal, dumami pa ang racket ni Albert. So, nagdi-dishwasher ako. May mga sideline na ako sa ibang mga restaurant. Puro pang sarili ko lang. Nung kumikita ako, hindi naman talaga ako nakatulong sa amin Kasi wala na Kumbaga, akin lang to. Ito yung gusto kong buhay. Bahala na lang din kayo. Sobrang tigas na ng ulo ko. Maganda pala yung ganito, na independent ka. Ikaw lang yung sarili mo yung binubuhay mo. Sarili mo lang iniisip mo. Dahil sa hirap ng buhay, kailangan mong kumapit kahit kanino. Kailangan gawin mo para mag-survive ka. Dahil sa pagiging mapag-isa at may sariling kita, madali siyang nahikayat ng mga kaibigan na sumama sa paggamit ng iligal na droga. Mula marijuana hanggang Valium, hanggang syrup, hanggang shabu. Kumbaga, lahat ng series ng drugs Parang doon na lang sumacycle ang buhay ko. Ang ligaligaya ko. Parang pag nakag-drug ka kasi,
ang iniisip mo sa sarili mo, wala kang kaproblema eh. Lalo na pag high ka. Pagka pusher ka, maraming gustong kumupkup sa'yo. Maraming gustong dumikit sa'yo. Maraming gustong bumarkada sa'yo. So maraming senaryo na talagang hindi ko naranasan na makulong sa drugs. Hindi ko naranasan na pinyansahan ako sa drugs. Habang umaagos ang mundo mo sa drugs at meron kang source, palagay ko hindi mo yun dapat na wala kang panahon para itigil yun eh. Kasi yun ang mundo mo eh. Hanggang isang araw, humantong si Albert sa rurok ng adiksyon. Nung na-overdose ako sa drugs, talagang blackout eh. Nervous breakdown. Ang tingin ko, mamamatay na ako. Kala ko, baliw na ako. Kala ko, patay na ako. Shadow lang siya na black na naka-hood. Yun lang, yun na nakikita ko habang pabagsak na yung puso ko. Habang sobrang tibok na ng puso ko, na parang pawala na yung heartbeat ko na talagang bubububububububu. And then the end, grabing takot, grabing nervyos, na ito pala yung buhay na namamatay. Matapos ang insidenteng iyon, sa tulong ng mga kamag-anak ay dinala si Albert sa malayong probinsya upang doon ma-rehabilitate. Naisip ko na ayoko matapos ang buhay ko na mamamatay ako sa drugs. Ayoko matapos ang buhay ko na mamamatay ako na walang silbi sa sarili ko o sa pamilya ko. Hakbang sa kanyang pagbabagong buhay ang pagbalik niya sa pagtatrabaho. Pumasok siya sa isang mall bilang isang salesman. Di naglaon, nag-apply siya at natanggap para magtrabaho bilang factory worker at kalaunay airline food staff sa bansang Taiwan. Napakahirap ang trabaho ko sa Taiwan. Sobrang hirap. 12 hours to 16 hours yung pwede kong trabahuin. Walang 8 hours eh. Walang 8 hours. Sobrang nakakimiss yung trabaho sa Pilipinas. Sa kanyang pagtatrabaho doon, isang kaibigan ang palaging nag-aanyaya sa kanya na dumalo sa Bible study. Nung time na nag-invite sila sa akin, hindi ko sila pinagbibigyan dahil alam ko, maraming mawawala sa akin. May stop ko na yung sigarilyo, may stop ko na yung pag-inom, may stop ko na yung mga ginagawa ko na maganda. Hanggang isang araw, nakumbinsi rin si Albert na sumama. Ang salita ng Diyos ang nagsilbing liwanag sa buong katauhan ni Albert. Yung nag-question na siya sa amin, sa tingin ko ako yung pinatatamaan ng question na yun. Na kung ngayon, mamamatay ka, saan ka kaya pupunta? Tumama sa isip at puso ko yung question na yun, na pinagdaanan ko. Sabi ko, para sa akin yun ah. Dinanasan ko yun ah. Sabi sa John 14:6, I am the way, the truth, and the life. Si Jesus lang ang tanging pag-asa natin sa buhay. If you accept Jesus in your life, you have eternal life. Yung eternal life na yun, yun yung buhay na walang hanggan na magbibigay sa'yo. Yun yung walang hanggan, kaligayahan sa piling ng Panginoong Hesus. Naisip ko, nung sinabi niya na akong daan, ayaw niya talaga ako maligaw. Sa haba-haba ng tinakbo ng buhay ko, mula pagkabata ako, inalagaan niya pa rin ako doon sa daan na gusto niya para sa akin. Isip ko, you're the way na hindi mo ako pala pwedeng iligaw. Tama ka, sabi ko. Isang magandang proseso ng pagbabago ang nangyari sa buhay ni Albert. Kasabay ng malalim na pagkakaibigan ng dalawa, dito lumalim ang pagkakilala ni Albert sa Panginoong Diyos. Yung mga words at Bible study nila, naiintindihan ko na talagang kailangan pala may Kristo sa puso. May Panginoon sa puso. Yung kagalakan at kasayahan at peace na sinasabi niya, yung truth, si Kristo ang magbibigay sa iyo ng kasayahan sa buhay. Kaya sabi ko, Panginoon, salamat dahil natagpuan mo ko. Salamat at hindi ka nagsawa na may gamitin para sa akin. At salamat dahil naging importante ang buhay ko sa iyo. At dahil sa pagmamahal ko sa iyo, susundin ko
yung mga utos mo sa akin. Pinalaya ng Diyos si Albert sa gapos ng galit, sa gapos ng pagiging makasarili, at sa gapos ng bisyo at droga. Yung eternal life na naintindihan ko during umaattend ako ng service nila, na pinangako sa atin ng Panginoon. If you follow Him, according His will and commandments niya, na may pagmamahal sa puso, He will give it to you. Buong puso inaalok ng Panginoon. At doon ko naramdaman na talagang naintindihan na meron pala akong paglalagyan, which is yung citizenship in heaven. May sariling pamilya na ngayon si Albert. Ang mga natutunan niya sa Diyos ang ginagamit niya upang maging isang mabuting asawa, ama, businessman, at disipulo ng Diyos. Ang Diyos ay buhay. Dahil sa pagbabago at impluwensya ng Panginoon sa buhay natin. Sa Panginoon, walang talo eh. Lagi kang panalo. Bunga ng pagiging abala ng kanyang ina sa paghahanap buhay, mag-isang dinala ni Albert ang pagdadalamhati. At dahil sa wala siya makausap na kahit papano ay makapagpalubag ng kanyang damdamin, umalis siya ng kanilang tahanan at siyempre dahil bata pa siya. Alam niyo naman, ang bata mapusok yan eh. So ano nangyari? Nalihis siya ng landas. Because our God is a God full of mercy and compassion, He lifted Albert from where he stumbled and fell and drew Albert closer to Him. Albert accepted Jesus in his life and he started walking in the right path with God. Contrary to what he experienced growing up without a father to guide him, Albert is doing his role as a good father and a husband in accordance to God's will. Kayo po ba, naranasan din po ba ninyo yung hirap na pinagdaanan ni Albert? Kayo din po ba ay nalilihis ng landas sa inyong buhay? Mga kapatid, pwede tayong bumalik sa ating Panginoong Diyos, who is the author and finisher of our life. He holds our life in His hands. Siya po ang nakakaalam ng magandang plano niya para sa ating buhay. Kung kaya't bakit hindi tayo babalik doon sa nakakaalam kung ano ang maganda para sa atin, doon sa nagmamahal sa atin ng tunay, doon sa magpapatawad sa atin, doon sa magbibigay sa atin ng buhay na masagana at buhay na walang hanggan. Yan po ang ating Panginoong Diyos. Tayo po ay lumapit sa Kanya ngayon. Panginoong Diyos, sadya akong makasalanang tao. At ako'y gulong-gulo na sa aking buhay. Hindi ko na alam kung anong aking gagawin. Pero nalaman ko ngayong araw na ito na Ikaw ay Diyos na mabuti, mapagpatawad at mapagmahal at may magandang plano para sa aking buhay. Patawarin niyo po ako sa lahat ng aking kasalanan. Simula sa araw na ito, iligtas po ninyo ako. O Jesus, pumasok ka sa aking puso. Ikaw na ngayon ang maging aking Panginoon at tagapagligtas ng aking buhay. Nauunawaan ko na sobrang pagmamahal sa akin ng Diyos Ama na ikaw ang kanyang ibinigay sa akin upang pagbayaran ang lahat ng aking kasalanan, maging ang kamatayan ay iyong napagtagumpayan. At sa pamamagitan mo, ako ay maaaring magkaroon ng buhay na masagana sa mundong ibabaw at buhay na walang hanggan, kapiling ang ating Panginoong Diyos. Maraming salamat po, Diyos Ama, sa iyong pagpapatawad sa pamamagitan ni Jesus. At maraming salamat din po sa buhay, bagong buhay na ibinibigay mo sa akin sa pamamagitan din ni Jesus. Sa kanyang pangalan, ito ang aming dalangin. Amen. Sumabay ba kayo sa pagdarasal at tinanggap si Jesus bilang iyong Diyos at tagapagligtas? Ibahagi nyo naman sa amin. Please text yes, space the 700 Club Asia at ipadala yan sa aming smart number 0949-888-8001 at Globe 0917-406-5001 at Sun number 0925-300-3000.
sa ating Big Monday giveaway. Mamimigay kami nitong sling bag, travel organizer at tumbler sa ika-12 caller, texter at FB post na may tamang sagot sa ating question of the day. Sino ang namatayan ng ama dahil sa hold-up? A. Marigel Wagner, B. Albert Moronia, C. Marichel Guleng. Kung alam nyo na ang sagot, tumawag na, mag-text o mag-post ng inyong sagot sa aming Facebook wall. Ang mga batang edad 4 hanggang 14, sila ay pinakabukas sa magandang balita. Heto na ang panahon upang ihanda ang mga kabataan sa pagyakap sa magandang plano ng Diyos. Join the 414 Window Pilipinas. Nurture the future. April 7, 2017, 9:30 to 3 p.m. at Victory Pioneer at Robinson's Mall, EDSA. For more details, get in touch with these numbers. Tila isinumpa ng tadhana. Ito ang araw-araw na pakiramdam ni Marigel sa tuwing ikukumpara siya ng kanyang ama sa iba pa niyang mga kapatid. I was always compared with my siblings and he always hurt me physically, emotionally, and that was really the most nightmare I have as a child. Sinubukan niya makuha ang loob ng ama sa pamamagitan ng pag-aaral ng mabuti. Pero kahit ito, kulang pa rin dahil hindi pa rin niya nahihigitan ang kanyang mga kapatid. Trinato pa rin siya ng ama bilang isang basurang anak. I think when he came and threw me out in the garbage bin and said, "I hate you as a child. You are nobody." Hating him to the point of really hating all men as well. Sa gitna ng dumadagundong at umaalingaw-ngaw na masasakit na salita, naging kalinga niya ang pagmamahal ng ina. Ngunit tila di ito nakasasapat upang mapunan ng pait ng kanyang mga naririnig na pasakit. My mom always took me in her arms and said, "You're the most beautiful girl and you're my daughter and I love you so much." And that kept me alive somehow. And yet there was always this craving for a dad to wrap his arms around me and love me. Di kinaya ng kanyang musmus na kaisipan at damdamin ang lahat ng pasakit. Ninais wakasan ni Marigel ang lahat ng ito. Nagtangka siyang tapusin ang kanyang tila walang kwentang buhay. Have all the jeepneys when I cross the streets to just hit me, overrun me, but each driver that would see me will stop the jeepney and useless attempts, and I cried out to God. Walang malapitan at walang makitang resolusyon sa kinakaharap na suliranin. Tinangkang kausapin ni Marigel ang Panginoong Diyos. Why can nobody help me? I was gazing at our bookshelf full of books, and one of these books just shone bright, beautiful colors. So I went to this book, pulled it out from the shelf, and it was a Holy Bible. From that prayer, I think I experienced God personally for the first time. That's when He really answered my prayer in a very amazing, beautiful way. Ang pangyayaring iyon ang naging hudyat ng pagbabago sa buhay ni Marigel. Nauhaw siya sa salita ng Diyos at naghanap ng mga taong makapagbibigay ng gabay sa kanyang buhay. Dito niya nasimulang napatawad ang kanyang tatay. And when I opened my eyes from praying that prayer, I look around our house. I still have my drunk father. Everything is still poor around me. But there was life gushing out in my heart. There was truth everywhere I look around. I didn't see a drunkard, crazy dad, but I saw a loving dad who also needs a heavenly father just as I just had. Ang pangyayaring iyon ang nagpatibay sa karakter ni Marigel na nagsilbing gabay sa bawat hakbang sa buhay.
Kahit pa nakapag-asawa pa at nagkaroon ng sariling pamilya, naging sandigan niya ang pag-ibig ng Diyos. Isang pag-ibig na nakapagbigay sa kanya ng kakayanang umibig ng ibang tao. Or that is such a great plus for me now to embrace people in every nation, in every tribe and tongue with the fatherhood of God. Patuloy pa rin naglilingkod sa Diyos ni Marigel. Ipinapamuhay at ipinahahayag ang pagpapatawad at kalayaang nagmula lamang sa may kapal. Jesus is my all in all. Maybe that sounds very simple, but the more I get complicated with life, the more I realize that Jesus is the simplicity and the centrality of every bit of my being. Kailangan talaga ma-overcome natin yung mga masasakit na alaala, mapapait na pinagdaanan natin nung tayo ay bata pa. Yun nga lang, we cannot do that on our own, di ba pare? Talagang ang Panginoong Diyos, kapag kumilos ang ating Panginoong Diyos sa ating buhay, ay talagang babaligtarin niya, babaguhin niya. Kung ano man yung mga pinagdaanan natin, magiging, hindi naman sasabihin kong baliwala, kundi wala ng epekto, wala ng impact sa ating buhay kasi mas maganda na, mas importante na yung bagong daanan na ibinibigay sa atin ng Panginoong Diyos. Kaya nga yung sa Bible, Mare, sinasabing gano'n na forget the past and press on towards the future. Yes. Kaya sinabi yun kasi, alam mo, parang sa atin na-ingrain na sa atin na mas natatandaan natin yung mga bagay na talagang nakasakit sa atin. No? Yung mga masasaya, madali nating makalimutan. Yung pala, strategy pala ng kaawa yun. Na talagang yung hindi maalis sa'yo yung mga taong umapi sa'yo. Yung rejection. Yes. So dapat talaga paglabanan natin yun. Because ang layon sa atin ng Panginoon ay kalayaan. Yes, that's freedom. At yan nga sa pamagitan ng pagpapatawad. Only in forgiveness shall you find real freedom. That's true. You know, some hurting people wallow in their own grief over the abuse inflicted on them for a lifetime. They wait for their abuser to be sorry for what they have done and make amends for the damage they caused. Some abused people even rebel and live a life that further plunge them deeper into desperation. But you see, only Jesus can heal the wounds left by the abuser and restore into wholeness that wounded person. As we read in Psalm 147 verse 3, it says, He heals the brokenhearted and binds up their wounds. It is Jesus who is able to grant peace to those in pain. Gusto niyo bang maranasan ang pagpapagaling ng ating Panginoong Yesus? Gusto niyo rin bang matamo ang kapayapaang dulot niya? Sumabay lamang kayo sa simpleng dasal na ito. Amang Banal, marami pong salamat sapagkat sa pamamagitan po ng inyong bugtong na anak, ang aming Panginoong Jesucristo, na namatay sa krus ng Kalbaryo at sa pamamagitan ng kanyang mga sugat at dugo na umagos, Panginoon, kinuha mo ang aming mga sakit. At sabi nga, Panginoon, sa iyong mga salita, by His stripes, we are healed. Salamat po, Panginoon, sapagkat sa pamamagitan po ng pag-angkin namin, sa pamamagitan ng panalangin may pananampalataya, inaangkin po namin ang kagalingan, Panginoon. You are our healer. At sa mga sandaling ito, Panginoon, meron siyang throat cancer. The Lord is healing you right now in the name of Jesus. Merong isang tao na merong bara ang kanyang mga ugat sa tagiliran. The Lord is healing you right now. Merong isang tao, ang kanyang sakit ay cancer sa dugo. The Lord is cleansing now your blood. In the name of Jesus, you are now cancer-free. Meron namang may sakit sa ang kanyang paa ay hindi gumagaling ang sugat because meron siyang diabetes. The Lord is healing you right now at ipanalangin mo ng lubusan na hindi ito puputulin. Merong isang tao na siya ay palagi siyang may migraine, hindi niya na makayanan ng sakit na ulo, gusto niya nang mag-suicide. In the name of Jesus, Lord, I release that woman from
that migraine, even right now, in the name of Jesus. I command that sickness to go in the name of Jesus. At meron kang mga lump sa iyong katawan, meron kang myoma in the name of Jesus. I command that to be obliterated even right now in Jesus' name. Yes, Padre, there is a grace for healing for cancer. There is a woman who has been diagnosed with stage 3 breast cancer. The Lord is healing you. You will go through a process of healing, but God wants to assure you that you will be cancer-free in the name of Jesus. There's also a man with stage 1 prostate cancer. The Lord said, that's easy to heal. For me, cancer is nothing. It's just a name. So just believe on the name of the Lord Jesus and you are healed. There's also a woman with cirrhosis of the liver. God is touching you and is extending your life. Just believe on the name of the Lord Jesus Christ. He's touching you, healing you, comforting you, giving you peace in the name of Jesus. Amen. Meron din ngayon mga tao, di sila nakakatulog. At kahit anong gawin nila, pabalik-balikwa sila sapagkat wala silang kapayapaan. They are being tormented by a spirit, and the others are being tormented by a spirit of worry and anxiety. In the name of Jesus, claim your healing in the Lord, because the Lord will restore you and peace be unto you in the name of Jesus. Receive your healing from the Lord. Amen. Nung kasal na kami, nagkaroon naman ako ng sakit which is polycystic nga. Sumabay kami habang nagpe-pray si Pastor Peter. Sabi ng OB ko, positive ka, pregnant ka na. Naiyak ako. Totoo ngang walang imposible sa Panginoon. Ibahagi nyo naman sa amin kung kayo'y sumabay rin at naranasan ang kagalingang galing sa Panginoon. Pwede nyong i-text ang aming smart number 0949-888-8001. Globe 0917-406-5001 at Sun 0925-300-3000 o mag-post sa aming Facebook wall, The 700 Club Asia. Sa ating Big Monday giveaway, ang tamang sagot sa ating question of the day ay letter B, Albert Moronia. Kung kayo ang ika-12 caller, texter, or FB post na nakasagot ng tama, sa inyo na itong sling bag, travel organizer at tumbler. Meron lamang kayong 48 days para kunin ang inyong mga regalo sa 3rd floor ng Sagittarius Building, HB de la Costa Street, Salcedo Village, Makati City. Magdala lamang kayo ng valid ID. The battle is not over yet. The prophet said, contend for your destiny. You should stand in the gap, bend your knees, fall on your face, weep and cry and pray. Here I am, Lord. I will stand in the gap. Your people shall be volunteers in the day of your power. You know, many people are hurting because they have not known the ways of the Lord, and therefore they have made wrong decisions. Knowing God's way is knowing Him, His promises, and His attributes. As Jesus said in the Gospel of John chapter 14, verse 6, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sa ating pong wikang Tagalog, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Wala makapupunta sa Ama kundi sa pamamagitan ko. As the way, Jesus leads us to the right path of life. Ginagabayan niya tayo sa tamang landas ng buhay. As the truth, He is a reality and the fulfillment of God's promises. As the life, only through Him can we have abundant and eternal life. Thank you all for watching. We hope that all the stories we featured on the show inspire you and give you renewed hope. Love the Word, live the Word. God bless you more. See you next time. Ngayong Martes, Negosyante, naging milyonaryo mula sa puhunan na 7,000 pesos. Alamin kung paano. anak, hinahanap ang nawawalang ama. Makikita kaya niya? Silipin ang mga pambihirang hayop na dito lang sa Pilipinas makikita. Samahan natin sina Sofia at JR sa kakaibang adventure. Ang kanilang kwento at ang aming papremyo sa When You Believe. Tampok sa The 700 Club Asia. Martes, alas 12 ng gabi sa GMA pagkatapos ng Alisto.